Mga kaigsunan sa buhatan sa DILG sa MILG. Lalawiga. MILG o Minister of Department of Local Government. No diri sa lalawigan sa Lanao del Sur. Atong hinabi atong bag-o po diri nga OIC Provincial Director si bag-o nga na as John man ni siya, wala pa ni siya nag 1 year pagka install diri si OIC Provincial Director Kader Indar Jr. Unang-una siguro sir atong kumustahan sa imong paglingkod diri sir, tunga sa tuig no, magtungas tuig na ka gikan tong June. Kumusta atong operasyon diri sir sa buhatan sa DILG? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Una sa lahat, sa mga nakikinig ngayon, gusto kong kayong batiin ng isang magandang araw. At syempre, simula nung tayo'y na-designate dito bilang officer in charge sa MILG Lanao del Sur, ay maluwag naman tayong tinanggap ng ating mga kasamahan dito dahil sa unang-una ay matagal na rin akong nanunungkulan bilang Municipal Local Government Operations Officer for more than 23 years. So sa madaling salita, halos lahat na sila ay aking mga kaibigan. Unang-una, yun ang importante dyan, yung kasundo mo yung lahat. Pangalawa naman is yung aming mga programa sa grassroots, halimbawa sa mga barangay. Dahil nagdaan tayo bilang DILG officer din sa mga munisipyo, alam natin yung mga weak point doon sa baba. Okay naman yung implementation ng aming mga program kagaya ng Barangay SGLG. Yung ating mga barangay LOGFA na tinatawag, yun yung LOGFA, yun yung local functionality ng ating mga barangay units. Ang ating tinatawag na barangay model barangay model model barangay yan. Yes. So lahat yan naipapatupad natin sa baba as far as the tawag rito, also with the municipal level yung ating mga programa din pinapatupad. Maayos naman lahat. Okay sir. Yung sa sir, yung last barangay iski election sir, parang ang Lanao Sur at saka especially ang Marawi City at bawat municipalities nakapili na sila ng kanilang mga bago at saka yung mga nahalal nila na mga kapitan at saka yung mga ABC President. Very peaceful ba sir ang nangyayaring election yung okay. December 15? Yung tungkol naman sa naging election natin sa barangay and SK election itong nakaraang October 30, so far peaceful naman. Yun nga lang, hindi naman yan talaga ma-perfect dahil may mga munisipyo na nagkaroon ng barilan. Kagaya nitong munisipyo ng Butig, merong isang barangay doon na nagtalo yung magkapatid, puro kandidato at yun nga, nagkaputukan. Meron din sa Malabang, nagkaputukan din. Pero we presume that yun ay normal na dito dahil alam mo naman na dito sa atin sa lalawigan ng Lanao del Sur marami dito may init din ang ulo pero magkakamag-anak din. So normal pa rin ang presumption namin doon dahil na-patch up naman yun ng ating mga otoridad. Yung iski chairman federated at iski chairman at saka barangay captain federated sir, yung ABC president at saka yung sa iski chairman na malakapili na ba ang may nahalal na ba na ABC? Yung tungkol sa SK Federation, meron nang nahalal ang bawat munisipyo, SK president. So nag-function na ngayon, umpisa na. Elected na sila. So ngayon ang susunod na gagawin ay yung training nga ng
bawat SK members. Nagawa na rin yan at yung tinatanong mo na functional na ba, naghihintay na lang ng oras dahil hindi pa nila na-release yung kanilang 10% SK fund sa bangko. Then, So yung sa ABC Liga Federation naman, nag-conduct kami noong December 15. Halos sabay-sabay nga, simultaneous. Peaceful naman. Pati na yan sa yung iba nag-conduct sa opisina ng MILG. Dito na-conduct yung Municipality of Bayang, napaka-peaceful. Yung iba naman is sa Kapitolyo mismo, sa Office of the Governor. then itong sir, importante maraming magtanong sa akin, no? Sa mabuti i-grab ko ng ito na chance, nagkausap tayo na yung mga nahalal na mga lalo na sa mga iski kagawad, no? Mga iski kagawad na nag-aaral pa sila o saka di ba sa mga barangay kagawad na nahalal sila pagkatapos mag-aral daw sila ng gaano katotoo sir, may ba yun, may guidelines ba na pag mag-aral sila ng college libre sila sa pag mag-aral sila doon sa government college natin, libre ang mga Yes. mga matrikula. Meron yan. Base dyan sa ating local government code. Nakasaad dyan na yung mga nagsisilbi bilang mga barangay officials, yung sabi mong kagawad, meron silang privilege na nandyan, nakasulat dyan na Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa tuloy-tuloy yan na ginagastusan sila ng gobyerno as long as public school din ang kanilang pinapasukan. Yes. Yung sir, yung automatic na daw once nga you serve as barangay iski kagawad, iski chairman o ano diyan yung posisyon mo sa barangay na automatic na equivalent as a civil service passer o qualified. Oo. Ganyan ba? Anong gagawin nila Pwede, sir? base yan sa Civil Service Code, ang bawat barangay officials na makapagserbisyo ng 3 taon, Tatlong taon. makompleto niya yung serbisyo niya, pwede silang maka-avail ng barangay eligibility na binibigay ng ating civil service. Anong gagawin nila sir? Ang proseso niyan, ang proseso niyan is unang-una pupunta sila sa kanilang mga municipal local government operations officer, yun yung mga MLGO, para doon makuha yung requirement at sila na yung makakapagbigay ng guidance para makuha. Sa city, kung sa city, pagkatapos sa Marawi, doon sila sa MLGO sa Marawi sa city. Kung sa Marawi City na naging barangay official, doon siya pupunta sa City MILG. Yung hanapin niya yung staff ng mga staff ng city director. Yes. Ganun pala. Yes. Okay sir, at least nagairan mo kay marami ang nagtatanong sa atin na magagamit nila. Nagagamit nila yan. O ikaw man, anong dagdag mo na? Sir, pasalamat mo lang sir, no? Sa mga bayan. At saka dito sa ating himpilan sa Freedom Radio at saka sa YouTube. At sa Facebook, mapatingnan nila tayo kung paano nila tayo, sir. Okay, si Armando Polinario. Okay. Dong Flores. Maraming salamat sa inyong pagbisita at pag-interview sa akin, no, sa araw na ito, araw ng Lunes. Etong DXRC 91.5 kay Armando Apolinario, siyempre sa ating kaibigan DXSM 89.5, no? Okay. Si Dong Flores. Salamat sa inyong oras at sa mga nakinig at tagapakinig ng itong dalawang stasyon. Naway gabayan tayo ng Panginoong Allah, ng Diyos, na sa pang-araw-araw natin ay bigyan tayo ng sapat na lakas at wisdom para magawa ang ating mga tungkulin.